Yawn, gandang araw sa inyo mga kabayan. Naririnig naman ako at ako'y magpapakita na naman sa inyo ng isang masarap na cooking video. Ayan ho, siyempre tayo magluluto ng pangmasarapan dito. Pansit bataw, naku, talagang may distinct at talagang kanyang-kanyang lasa itong pansit bataw. Napakasarap, hindi nakakaumay. Sauce marsipaw, tawarin niya. Tayo nagmantika niya sa ating magic cook na tayo magpiprito muna karit na yung ating pork liempong iyan. Ayan, karning ginamit natin diyan sa ating pagpapansit na yan. Pansit bataw. Ano-ano kaya na rin yung isang bataw. Aywang kubaga. Sauce marsipaw yan ho. Ating kinukulob ng karikay. At ng yelo mambaw. At ating sinasaboy-saboyan ng tubig. Siyempre naman. Mahirap palambutin ng basta pagpiprito laang. Ayan. Mas masarap patay ang ganyan mga karne, mga liempo. Pagka malambot. Ay di pagahaw. Okay, talang parang pwede na. Huwag natin itulaw eh. Pwede nang papakinggan na mga kabayan. Tunay. Pero ako nga sa inyo, ay napakasarap nitong kakaiba talaga ang lasa nitong pansit bato. Iba doon sa mga pansit Mickey, Canton, Bihon. Meron siyang angking sarap na hindi mo maipaliwan. Dahil ito daw pansit bato. Ito yung minsan parang sun-dried, mga pinatutuyo sa araw. Tapos minsan ay yung ino-oven, parang binebake. Yan ho, dinadry. Meron din yata pansit bato na fresh, pero aring aking lulutuin ngayon, ayun ho yung dried na pansit bato. Sun-dried, ayan, ating sinog na rin yung ating atay na yan. Karikit na oras lang di yan. Nang sagay hindi kumunat dyan. At yan ay talagang napakasarap din ang atay sa mga papansitin. Lalo sa mga lumay. Naku, pag walang atay, nako, bagsak. Hindi ako magiging masaya, mga kabayan. Una kong hinahanap iyang atay. Ating hinango na at nang sa gayo hindi maang-ang. Ngayon naman, hindi ating sasangkutsahin itong ating bawang na yan. Doon na rin sa ating pinagprituhang iyan. Abay, nakadudo ng flavor pa rin ng liempo tsaka nung atay. Sayang yaon. Kaya diyan na rin natin sinasangkutsa itong ating bawang na ito. Napakabangaw. Yan ho. Ngayon, asahog na rin natin itong sibuyas. Isang pirasong katamtaman ang laki. At yun naman ho ating lulutuin pansit bato ay kalahating kilo lamang. 500 grams. Baka kabayan. Tunay namang So, sa iyari aming miminindalay. Napakasarap naman. Yan ho. Ngayon, ang gulay na ilalaho ko diyan ay simple-simple lang. Pechay lamang. Walang iba. Walang mga karos, hayute at mga bagyo beans. Yan lang kung gusto ko diyan. Isahog ngayon. Pechay. Ayan. Una nating isinahog ay yung mga tangkay. At siyempre, makunat-kunat iyan. Talaga namang itong ating pansit batong ito, kayang-kaya din luto, simple-simple lang din naman, mga kabayan. At siyempre, mapapasarap din natin yan sa ating mga sahog. Ayan ho. Yung ating tangkay ng pechay na yan, siyempre, minsan nalangit-ngit sa ngipin pag makunat. Kaya yung una nating isinahog din. At pinapamintahan ngayon, siyempre, at talaga namang masarap yung pamintang iyan, painit na karikit at pampabango ng ating mga niluluto. Yung ground black pepper na yan. Sus Marcy po tawarin. Ay tunay kayo. Happy Easter Sunday ulit kahapon. Ayan ho. Ngayong araw ng Lunes tayo nagluto na ulit ng masarap. Nilagyan natin ang mga isang kutsaritang oyster sauce niya ang ating mga sahog na yan. Yung mga garnish natin na tinatawag. Tunay. Tunay naman nag-aanyaya. Ang sarap. Ako'y singab ay. Ngayon, ligyan din natin ng karikit na tuyo. Yan. Mga kabayan, para may alat din karikit. Huwag na susobrahan dahil yan po ay ating isasahog pamamaya. Ay baka mapaalat yung ating pansit. Yan. Inasaboy-saboyan lang natin ng karikit na aldo at nang sa gayon ay hindi siya magtutong. Meron na tayong pinaghalbusan ng ating karne. Ayan. Ngayon, sahog na rin natin itong mga dahon mismo ng pechay na yan. Berdeng-berde. Sariwa-sariwa yan. Simple lang, di baga. Walang ibang mga gulay. At yun sa totoo lamang sa mga papansitin. Kasi talagang ang gusto ko naman yung mismong pansit din lamang. Ako hindi masyadong mahilig sa mga sahog na gayan. Kaya ating sinimplihan lang, ang ating isinama lang na gulay diyan ay ang pichay na yan. Yan ho. Mapapansin nyo, lagi kong sinasabuyan din ng
kaldo yaan at nang hindi nagtututong. Sus, tunay. Ako'y singab, mga kabayan. Ating sinag ulit yung ating pork liempo at saka yung atay na yun. Yun naman ay para humalo na rin yung lasa na yung mga lahok-lahok na yung ating mga pansahog na yaan. At kaya hahanguin na rin natin, hindi na para mang-angdiyan sa ating magic walk. Siyempre, yan, mga kabayan, karigit na oras na lang yan. Ayun, hinango na natin sa inyong napanuwar ngayon. Ito mismo magic walk na ito na rin ang ating ginamit at naririyan pa rin yung flavor. Mga natitira pa rin diyan sa ating magic walk na ito. Sinasali na natin yung ating kaldo. Bali yung ating sinabaw muna diyan ay kulang-kulang mga 3 tasa yung kaldong ating ginawa. At yan ay dadagdagan pa rin natin ng tubig. Siyempre, utay-utay, dapat may nakahanda tayong mainit na tubig. Yan ho. Para yan hong ating pansit bataw, hindi mabigla at maging malabsak ang pagkakaluto. Dapat ho'y al dente, maligat. Ayan, nilagyan din natin ng oyster sauce yan. Tapos ito pinamintahan pa rin uli natin. Pampasarap lalo diyan sa ating mga ganyan luto. Ito, naglagay tayo ng mga 2 kutsarang black caramel. Ayan, pampatingkad ng kulay, walang amoy, walang lasa. Kaya wala tayong problema dyan. At naganda ang itsura ng pagkain. Dahil pag mas matingkad ng kulay, ay mas masarap at mas enticing kung tutuusin. Nilalagay na natin ngayon yung ating pansit batong yan. Kita ninyo yun ay sun-dried, pansit bato. Oh, tunay mga kabayan. Sarap niyan, sabi ko sa inyo. Ako sa isang araw magluluto ulit at talagang naibigan. Okay, dati nakapagluto na rin dati niyan sa ipakita ko na yung mga hindi pa nakakapanuri ariho. Karne yung ating sistema. Pero yung pagkakapagluto ko nung una, kumpleto ang sahog ng mga gulay-gulay. Ayan, ay parang may umay pa rin pagkagayon. Kaya sinimplihan lang natin ang kasamang gulay ng ipitsay. Ating lalagyan ng pork broth cube. Yan ho, mga kabayan. At nang mas matingkad ang lasa. Bali ho, ang nailagay natin di yung palang pork broth cubes ay mga nasa sa 1.5 lang. Yung ating inilagay mga kalahati. At ito yung mga pinagkatasan niya, mga gulay natin, mga pansahog na yan, ating isasama dito. Kaya ako kanina, ay huwag natin. Natakas yung atay na yan. Hoy, saan ka pupunta? Hindi, kasit ka sa aking bibig. Oh, mga kabayan. Ako nga yung ating nilagay na panimpla at paalat ay tatansyahin maigi at baka pag isinahog nga yung mga pinagkatasang yan ay mapaalat. Ngayon, yung kalahati niyang ating mga pansahog nan ay isasama natin diyan. Hindi rin para maangang dahil yan papatay na lang na din natin ang apoy at lang hahalu-haluin yan at para maglahok-lahok sila kasama yung ating pansit bataw. Diba gaho? Alam niyo gaho, ibig sabihin ng bato din sa Batangas. Pag sinabihan ng bataw, nako, ikaw ay kuripot. Yan ho. Kuripot, yan. Tunay. Pero dito sa pansit, nako, panalo ho ang sarap nitong pansit batong ito. O, di ba gahaw, mga kabayan? How, dayati, hahanguin at pinatay na natin ang pansit. Ito na, ating nailagay na dun sa ating serving dish na iyan. At ready na yung lantakan, nakahaplas na yung maya-maya ng karikate sa hapag ng lantakan, yung ating pansit batong yan. Oh, yan na, nasa sa hapag na ng lanta at lalantakan na natin. Kita nyo yan, pagkakaluto ng So, di ba gahaw? So, ayan hindi nung pagluluto kanit, binanto-banto ako pa rin nga ng tubig at hanggang ma-achieve natin yung magandang na yan, pagkakaluto. Yun yung tinatawag na al dente. Yan, maligat, hindi malabsak. Oh, mga kabayan, napakasarap. At pipigaan mo lang ng karikate, nakalamundeng, mundeng. Yung kalamansing, nako, kumpleto ang sarap. Yung ating pansit batong yan. Siyempre, nabigay din tayo din sa mga katabi. Sa inay, sa aking kapatid din. Siyempre naman. Oh,